families times 8 members of the family. O di ba? Around 40,000 yun. Na tao po? Ganun kadami. Oo, tao, ganun kadami. Siyam na barangays eh. Yung coastal barangays natin, lahat sila eh. Wawa 1, 2, 3, Sapa 2, 3, Calduran, Muzon 1, 2, Ligtang 4 and 1, 1 and 4, gano'n. May estimate na po ba tayong panahon kung kaano katagal bago malinis yung lugar? Actually, mga 90% namin yung paglilinis eh. Ay, napakit yung bagyo eh. Ang dami na namin na-recover na mga diesel. Drum-drum na eh. O, tuloy-tuloy hanggang sa mga paghanap po ulit sila. Tuloy-tuloy yan. Mga nagkasakit, ganyan po? Meron din. Kanina meron pang natira na meron respiratory ailment eh. Tinakbo sa Las Piñas General Hospital. Last 2 days ago yata, merong 20 na na-confine sa laing. Gano'n din. Mga hard breathing din. Gano'n. Ano pong tulong ng gobyerno natin dito sa mga nagkakasakit? Ayun, meron kaming laing eh. So, lahat doon, sagot natin. Merong emergency clinic kami. Tapos may mga hospitals din kami. Pag hindi kaya, dinadala namin sa hospital. Wala silang gastos kami lahat. Kami lahat ang gobyerno. Kahit na walang crisis, gano'n kami. May free hospitalization kami. May free medical program kami. Inakuna po ba ng Petron tong nangyari dito? Hindi naman. Layo pa lang ako eh. Bukas magkakaroon ng hearing sa Coast Guard, yung Adjudication Board. Adjudication Board, may hearing sila bukas eh. Pinag-explain ng Petron. Kasi yung mga physical evidence ngayon, yung mga tawag ito, dive na ginawa ng Coast Guard at saka ng local divers, nagkaroon ng tawag dito, ebidensya na may dig doon sa ilalim. Kasi nagkaroon ng watercolor processing. Nilagyan ng kulay yung tubig na in-inject sa pipeline. Opo. Dinilagyan ko sa karoon ng pressure. May lumulutang na yung violet color doon sa ibabaw. Dive ulit sila to confirm. May confirmatory diving. Hindi ko lang alam kung natuloy dahil mas mapanahon. Ma-check din sa Coast Guard kasi nagsubmit sila ng report kanina sa akin eh. So, yun ang report nila na meron siya ng ebidensya na nagkaroon ng leak. Dahil yung watercolor lumalabas eh. Kahit sarado yung outlet, meron lumalabas eh sa surface of the water. Okay. So, matiyak na sa portion ng pipeline lumalabas. Okay po. Ano pong, may ginagawa po ba silang tulong sa mga kababayan natin? Ang Petron? Opo. Right now? Opo. Right now, itong incident na ito, nag-medical mission sila noong linggo. Nagbigay sila ng empty drums para ma-turnover sa kanila. Yung mga diesel na recover namin, sila kasi may technical know-how eh sa pag-dispose ng mga Petron, mga diesel, di ba? So, right now, yun pa lang. Yun pa lang sa community. Ito pong ating operation ay nag-start pa noong Friday, no? Na namigay ho tayo ng mga food packs doon sa mga naglinis sa baybaying dagat, na ang kapalit ng kanilang food packs po ay yung oil na kanilang malilikom, part ng Food for Work Assistance Program ng LGU. Hanggang meron pa hong nakukuha ang mga taong bayan ng mga krudo sa baybaying dagat at sila isasagbit nila dito sa disaster center natin operation, patuloy pa ho ito, continuous ho ito. Ngayon bukod dito nagko-conduct din ng operational linis sa bawat barangay na mamaya naman kapalit ng basura nila ay yung pagbibigay din ng food assistance ng pamahalaan. Ang 5 litro na bote ay katumbas ng 3 kilos of rice and 2 sardines na kapalit ng mga pagkain. At yun naman mga 1 liter pataas hanggang 4 ay katumbas ay 1 kilong bigas. Mamaya doon sa basura, linis basura operation, ang isang sakong basura na ibibigay nila sa mga barangay captain at ito yung attest na sila ang naglinis doon at ito yung nalikom nila. Ang isang sako ay katumbas ng 1 bigas. Ay kasi nga po, bigla pong nangamoy na lang. Pagkatapos nagpanik po kasi malakas na yung amoy. Ngayon, nung nakita po, may langis po sa ibabaw ng dagat. Makapal po ang langis. Talagang nung araw na yon, napuno yung mga tao, nagkuhaan talaga mga tao, drum-drum talaga ang nakukuha. Ngayon, yung mga natitira na lang ngayon, kumbaga,
tubig. Hindi na nila mapupuro talaga kagaya nung nakikita nyo, di ba? Wala nang ganoon. Pero yan, kumbaga, itinabi nila sa bahay nila. Akala kasi nung iba magbibenta. Eh, talaga pong inano ni Mayor na ilabas kasi bawal po sa bahay. Nakakasama po nung baka magkasakit ang mga bata. Tapos nga, lumawad kami, wala. Nunguli. Ito, gaya nito, masama pa ang panahon. Lalo, malawad. Pero sana mawala na yung ano na yan, yung pwede na yan, para maghanap po ang bahay. Eh, gaya namin, dito na kami nagmamalakay sa mga gilid-gilid. Kasi ang lambat namin, di mo pwede sa malalim. Dito na sa mababaw. Mga 10 diba hanggang 5 diba. Wala kami nakapaghanap buhay. Sa laot kami. Ngayon, sa lubong namin yung aqua na yun, oil spill na yan dyan sa dagat. Pauwi na ako kami, wala namang mga huli. Ito, tambay. Wala. Ay, hindi mga makalaot, ito nga pagkaguho. Lahat naman halos eh. Yung mga paghanap buhay dito, malaki halon. Nagkaroon na ng conflict sa mga aming mga mamimili. Kasi akala nila, apektado kami niyan. Totally, hindi naman kami apektado niyan eh. Dahil hindi naman namin dito kinukuha yung isda na yun. Ay, mga tinatapan niyo po hindi dito. Dito galing yun eh. Ini-import yan. Saan po? Galing ibang bansa yan eh. Mga naka-cold yan eh. Naka-cold. Ah, galing pa ibang bansa yung mga isda dito? Yes ma'am. Wala naman kasi tayo mahuhuli sa Manila Bay na ganito. Kasi kung dito sa Manila Bay lang, wala tayong mahuhuling ganito isda. Ano po bang isda ito? Galunggong. Dati marami rito na uhuling galunggong. Eh ngayon wala na. Kaya tayo na-import na sa ibang bansa ng ano. Ah, saan pong bansa yan? Taiwan. Yun yan. Ah, Taiwan pa po yan. Naka-cold Okay. yan. Naka-cold. Nakakahon yan. Binibili namin nakakahon na. Ano po bang mga nahuhuli dito? Ang mga nahuhuli dyan eh, usually mga ano lang, yung mga isdang pinapangat, yun lang. Mga isdang sarabugyete, alimasa, hindi man namin pinatapay yun eh. Sohos, asube, yun naman nahuhuli dyan eh.